Samantala, 5 beses po naglandfall ang Bagyong Tino sa nakalipas na 24 oras. Ang unang landfall sa Silago, Southern Leyte. Ang ikalawa sa Borbon, Cebu. Ikatlo sa Sagay City, Negros Occidental at ikaapat naman po sa San Lorenzo, Guimaras. At ikalima sa Iloilo City. Malawakang pagbaha ang dala ng Bagyong Tino sa ilang bahagi ng Western Visayas. At sa Capiz, isa ang patay matapos mabagsakan ng puno. Mula sa Roa City, Saksila, si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Pia, umabot na sa mahigit 108,000 na katao ang nasa evacuation center sa probinsya ng Capiz matapos manalasa ang Bagyong Tino. Halos umapaw ang tubig sa overflow bridge sa Barangay 1 sa bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Sa Barangay Montilla, hindi madaanan ang ilang kalsada matapos matumba ang mga puno. Imposible ring madaanan ang hanging bridge na ito sa Barangay Quintin Remo dahil inabutan ng tubig. Halos bubong na lang ang kita sa taas ng baha sa Barangay Crossing Magalion. Doon na naghintay ng rescue ang ilang residente. Ayon sa MDRMO, mahigit 500 individual ang nag-evacuate at pansamantalang nananatili sa 8 evacuation sites. Sa bayan ng San Enrique, lubog din sa baha ang ilang bahay. Pahirapan ang mga motorista sa pagdaan sa lugar. Ako pamilya dito na sa babaw at ga tiner. Dire na lang ko nagpabilin eh. Grabe gid ang mga pangabay kami to nga ma-rescue na to sila. Subong gulpi lang tubig, bisan nagulat ang tubig dalom mga balay nakalalupad. Baryo ako na ang alubla ko nang kala tumba ulog. Sa Victoria City, ramdam din ang malakas na hangin at ulan. Hindi rin madaanan ang ilang kalsada dahil sa natumbang mga puno. Sa Bacolod City, inilika sa mahigit 1,000 pamilya na nakatira sa coastal areas. Pero may ilang residenteng piniling manatili sa kanilang mga bahay. Malakas din ang ulan at hangin sa Roja City sa Capiz. Pansamantalang hindi nadaanan ang 4 na kalsada. Umabot sa 56,000 individual ang nasa evacuation center sa Capiz. We're not worried because nagkandak tayo ng preemptive evacuation. Sa bayan ng Pontevedra, isang dugo ang lalaki ang sinagip matapos madaganan ng puno. Dinala pa siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Ayon sa isang residente, na-flat ang gulong ng motorsiklong minamaneho ng biktima kaya tumigil sa lugar para magpakarga ng hangin. Nagambal man to sante siya nga palayo na sa motor, hindi na balik. Nagbalik pa sa pagkatumbas ang kayo sa solo ya. Mapok sa dayon sa tunga sang krasada. Nakikipag-ugnayan na ang pulisya sa pinagtatrabahuhan ng biktima at sa kanyang mga kaanak. Sa Barangay De Vera sa bayan ng Sara sa Iloilo, nabuwal din ang isang puno at tinamaan ang linya ng kuryente, kaya pansamantalang nag-brownout. Dahil din sa bumagsak na puno kaya hindi madaanan ang isang kalsada sa Barangay Poblacion sa bayan ng Ahoy. May natanggal ding bubong sa isang pasilidad sa seawall sa bayan ng San Dionisio. Maging sa plaza ng Dumangas, ilang sasakyan pa ang nahulugan ng sanga ng kahoy. Nagkalat din ang mga ito sa gitna ng kalsada. Sa coastal areas, nilipad pa ng hangin ang bubong ng ilang bahay. Daan-daang pamilya ang nananatili sa evacuation center sa Aklan. Karamihan sa kanila ay nakatira malapit sa Aklan River at mga bahaing lugar. Nagsagawa na rin doon ng emergency power shutdown. Pia, mahigpit na minomonitor ng PDRMO Capiz ang sitwasyon sa 2nd District ng probinsya kung magpapatuloy pa ang pabugsong pag-ulan. Samantala ay patuloy naman ang pagbibigay ng mga LGU ng food packs sa mga residente na nasa evacuation centers. At live mula rito sa Roja City, ako si Kim Salinas ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.